Nakipagbarilan sa mga pulis ang mga target nila sa isang buy-bust operation sa Laguna. Patay ang dalawa habang arestado ang isa pa na lumabas na suspect sa magkakahiwalay na pamamaril sa Maynila. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Papasok sa trabaho sa Maynila ang lalaking ito nang may makasalubong na motorsiklo. Gumilid siya sa kalsada para makaiwas pero biglang bumunot ng baril ang rider at walang habas na namaril. Nangyari ito nito lang Enero. Nito namang isang taon, nakuna ng CCTV ang pag-atake ng gunman sa bahaging ito ng Maynila. Pinagbabaril ang kanyang target na nasa loob ng bahay saka naglakad papalayo nang parang walang nangyari. Sa parehong insidente, iisa ang suspect na sinasabing gun for hire. Pagka na-target ka niya, siguradong tapos ka. No? In fact, yung isa po niyang kaso, isang kaso na hawak namin kung saan 7 na basyo yung nakuha namin na sa crime scene. Ang tama nung biktima ay puro karamihan sa ulo. Train niya yung isang kasamahan nila, no? At ito naman pong tao na ito na mismong bumaril doon sa biktima ay naaresto rin naman po natin agad matapos yung follow-up operation. Matapos ang matagal na paghahanap, ikaw ay may karapatang manahimik o wag sa walang ibo. Ano man ang sabihin, pwede namin gamitin lang sa iyo. naaresto rin ang suspect. Ito ay matapos makipagbarilan ang kanyang grupo sa mga Police Calabar Zone sa Laguna sa isang buy-bust operation ng droga. Namatay ang dalawa sa kanyang kasamahan habang naaresto din ang isa pang suspect. Napakalaki po noong naging resulta noong pagkakahuli niya, pati yung grupo po nila. Kasi po lumalabas, wala ho kaming naimbestigahan na namatay dahil sa pamamaril nitong mga nakaraang linggo at buwan. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong ngayon sa Laguna. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Pasay ang lalaking nagbebenta umano ng illegal na text blaster na ginagamit sa pang-scam. Dati raw nagtrabaho ang suspect sa nagsarang Pogo Hub. Nakatutok si June Veneracion. Arestado sa Police Entrapment Operation sa Pasay City kahapon ang lalaking nahuling nagbebenta umano ng illegal text blaster na ginagamit daw sa pang-scam na namonitor ng PNP Anti-Cybercrime Group na inilalako online ng suspect sa halagang 600,000 pesos. A mere possession of this machine is a violation of a law. Ang ipinagbabawal na equipment na tinatawag na International Mobile Subscriber Identity Catcher. Kaya raw magpadala ng maramihang text message sa loob ng radius na 500 meters. Kaya pangunahing ginagamit ng mga scammer. Siguro kayo nakakatanggap naman na nanalo kayo sa isang na hindi naman kayo sumali. Ano po? So mostly yun ang mga messages na pinapadala niyan po. Base sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang suspect ay dati raw nagtatrabaho bilang security guard sa isang nagsarang Pogo. At ang text blaster ay nakuha at nabili niya raw mula sa dati niyang amo na Pogo operator. Ayon sa pulis, hindi marunong ang suspect mag-operate ng text blaster pero alam daw niya na gamit ito sa scamming operation ng Pogo. Ito gusto na lang din kumita yung security guard, binenta nung dating probably employer niya at binili niya at binibenta niya rin. Kakaharapin ng suspect ang reklamong paglabag sa Privacy Act of 2012 at Republic Act 3846, an act providing for the regulation of radio stations and radio communications in the Philippines. Patuloy daw na magmamonitor online ng PNP ACG sa bentahan ng ganitong high-tech na gamit para sa scam o kahit sa pangangampanya. For sure, marami yan dahil kita naman natin na marami talaga yung Pogo operators dito before sila umalis ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Doble ingat ang investigasyon sa bumagsak na FA-50 fighter jet sa Bukidnon, lalo't may karga itong mga bomba at sandata. Nakatutok si Chino Gaston. Doon na ang lugar sa Mount Kalatungan sa Bukidnon kung saan bumagsak ang isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nitong Martes. Susuriin
ang natirang bahagi ng eroplano bilang bahagi ng investigasyon sa sanhi ng pagbagsak. We don't want to compromise our area. It's just like any crime scene nga, sir, diba, ng mga SOCO. They don't let people in. Baka kasi may mga magagalaw na parts na very critical for us to, for in the investigation. Bukod dyan, iniingatan din ang mga kargang bomba at sandata ng eroplano na dapat ay susuporta sa laban ng Philippine Army sa New People's Army. Pasado alas 9, Huwebes kagabi, dumating sa punerarya sa Cagayan de Oro City ang mga kaanak ng isa sa mga namatay na piloto na si First Lieutenant April John A.J. Dadulia. Kwento ng isa sa mga kapatid niya sa GMA Regional TV, malungkot sila pero nagpapakatatag para sa kapatid na pumanaw sa gitna ng pagtupad ng tungkulin. Siyempre, nag-uol kay mo may nahitabo sa ako ang igsuon pero wala man gyud may mabuhat kay mo man na ang nahitabo. Bukas ay dadalhin ang mga labi ni Dadulia at ng kasamang pilotong si Major Jude Salangoy sa Villamor Air Base para gawaran ng military honors bago ihatid sa kani-kanilang mga probinsya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Scars of victory kung ituring ni Bianca Umali at Kelvin Miranda ang mga daplis at tama na nakukuha sa practice ng kanilang fight scenes sa Encantadia Chronicles Sangre. Ready na nga raw mag-avisala sa mga kapuso ang dalawa sa bagong generation ng Sangre. Makichika kay Nelson Canlas. Nakita na natin kung gaano kaangas ang mga magiging itsura ng mga Sangre sa Encantadia Chronicles. Ngayon naman, silipin natin ang kanilang bagsik sa pakikipaglaban. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang fight rehearsals ni Bianca Umali at Kelvin Miranda. Focused at talagang isinasapuso ang kanilang mga bagong kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya talagang new level unlocked para sa dalawang Sangre ang mga fight scenes. Itong ni-rehearse ko today ay mahalagang eksena. Hindi namin basta pinapabayaan, basta-basta madali lang. We make sure that everything is aligned, lalo kapag action drama yung eksena. And we do rehearse a day before. Pero kahit paraw gaano kaensayado ang kanilang fight scenes, di pa rin mawawala ang kaunting sakitan, mga daplis ng weapons, at mga tama ng sipa. Itinuturing nilang scars of victory daw ang mga ito. Kaya ka nagte-training, kaya mo siya inuulit para maiwasan yung mga ganong pangyayari. So, kailangan mo lang talagang maging disiplinado. Matapos ang nakakapagod na pag-iensayo, rewarded si Bianca ng isang birthday treat. Dagdag daw ito sa nakaraang birthday celebration niya kung saan kasama niya ang kanyang boyfriend na si Ruru Madrid, ang close friend na si Barbie Fortesa, at ilang malalapit sa kanyang puso. It felt good that I was able to celebrate my birthday kasi hindi ko naman po talaga ginagawa yun. Pero actually si Ruru talked me into it and I'm glad he did kasi it was an event that made me remember that there are people who loves me and I know the people who I love. Actually, hindi naman ako talaga humihiling. Every birthday, palagi lang ako nagpapasalamat. Kung ano pa yung mga biyayang iparating niya, maraming salamat po. Pero wala na ako hinihiling because honestly, kontento naman po ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Doble ingat po sa pagbili ng mga gamot, lalo kung hindi sa otorisadong butika. Baka nakatipid ka na pero hindi naman rehistrado ang mga gamot gaya ng nabisto sa Pasay. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Matapos matanggap ang hudyat mula sa nagpanggap na buyer, agad pinasok ng CIDG Detection Special Operations Unit ang condominium unit nito sa Pasay City. Ang kwarto, nagmisulang pharmacy dahil sa mga kakaibang gamot. Hindi pangkaraniwan na brand at may mga foreign characters pa. Hindi mo mababasa ang label. We are just taking the word of the seller for it.
na ito ay para sa ganito, ito ay para sa ganito. At ang masama nito walang validation ng ating FDA kung ito nga ay totoo ang sinasabi nila. Nagugat ang operasyon matapos isumbong sa CIDG ang di umano'y iligal na bentahan ng mga gamot na hindi mga rehistrado at hindi lang daw binibenta sa lugar ng suspect, kundi pati na rin online. At the very least, it will be placebo na wala namang epekto sa katawan, or at worst, kung ito ay dangerous chemicals at tinake ng ating kababayan. Delikado talaga. Napakadelikado nito. Kabilang sa mga nakumpiska ang ilang antibiotics, pain reliever, gamot para sa puso at maging herbal medicines. May mga nakuha rin mga imported na beauty products. Tinatangkilik daw ang mga gamot dahil hindi hamak na mas mura kung ikukumpara sa mga branded na gamot. The problem is, there's really no assurance that this medicine will have the effect that they promise to have. Chinese, Taiwanese at Vietnamese na mga POGO worker ang kalimitang mga parokyano nito bukod pa sa ilan nating kababayan. Arestado sa operasyon ang isang Chinese. You are selling fake or unregistered medicines here in the Philippines? You sell unregistered medicines? Antibiotics, medicines? Are you selling them? No, I think Patuloy ang investigasyon ng CIDG-DSOU para matukoy ang posibleng kasabwat ng narestong suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Nasa mga evacuation center pa rin sa Agoncillo sa Batangas ang ilang residenteng naapektuhan ng landslide dahil sa bagyong Christine dumpong nakaraang taon pa yan. Dagdag pahirap sa kanilang epekto ng Bulkang Taal kung ito'y nag-aalboroto. Kaya bukod sa mga food pack, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 face mask sa mga evacuees at sa ating responders. 5 buwan na ang nakakalipas mula nang manalasa ang bagyong Christine. Hanggang ngayon, nagsisiksikan pa rin sa evacuation center ang mga residente ng Agoncillo sa Batangas na wala ng tahanang babalikan. Gaya ni Derly, delubyo kung ilarawan ng sinapit noong bagyong Christine. Ang amin po talaga tinitirahan ay talaga pong madadaanan po talaga ng mga lagnas. Tapos ang mga lupa po na baksak po siya. Pag iniisip po namin may nagsasabi na may bagyo, lagi po kami may takot na. Si Eden, ikinuwento ang hirap na walang sariling masisilungan. Minsan po kasi ang tubig namin nawawala ng tulo. Nung Bulkang Taal po, ilang buwan lang kami. 3 months o 2 months nakauwi na kami. Ngayon po talaga halos magpa 5 months na kami dito. Dagdag pangamba pa daw nang ang Bulkang Taal magkaroon ng mahinang pagputok nung nakaraang buwan. Bilang proteksyon at tulong sa 400 evacuees doon, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 mask, food packs at lugaw. Ginagamit namin siya para makaiwas dun sa sakit na dulot ng usok ng bulkan, yung mga ubo, sipon, sa balat ma'am, pati yung mata. Binigyan rin natin ng N95 face mask at hygiene kits ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police sa 8 bayan sa Batangas. Napakalaking tulong po ma'am nang ibinigay yung mga emergency kit po, lalong-lalo na po yung mga N95 face mask. Bilang responder din po, napoprotektuhan po nito yung aming kalusugan. Sa mga nais tumulong, maaari mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.